Hello po muli mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin itong interview po ni Mayor Magalong mga kababayan dito po sa kanyang mga pasabog sa mga sinasabi daw po umano ng mga demonyo na mga contractors at mga demonyo umano na mga politiko na talagang grabe pong magnakaw sa pera ng taong bayan. At syempre po si Mayor Magalong, sinabi rin niya po na siya po ay nasusuhulan din ng mga demonyo umano. Ito pa, pakinggan po natin si Mayor Magalong sa kanya pong interview mga kababayan. And then, of course, the insurance and the VAT, that's a total of 8%. So that makes up the 58%. So ulitin ko ulit, 42% na lang naiwan, assuming that the contractor gets 12% as profit, then 30% na lang naiwan sa project. Kawawa naman po tayo dun sa perang, let's say, 100 million pesos for a project. Kung 100 million ang pera sa project, 30 million na lang ang gagamitin sa project talaga. That's what I was trying to say a while ago, Mayor. 30 million po. Kumbaga, naglagay po ng budget na 100 million, pero yung actual cost lang talaga nun is 30 million. Siyempre kailangan din kumita ng contractor, hindi ho ba? Sabi mo nga, 42%, kikita siya ng 12%. 30% na lang ang natira. So sa 100 million, 30 million lang yung naging cost ng project. Yes. When you talk about a agency, sabi mo po 7% sa agency at 1% sa engineer. Sino po si engineer, sino po si agency? Well, yung agency is the implementing agency for flood control project. Obviously, DPWH. Tapos meron din set aside ng mga 1% din sa mga ibang mga inspectors. Mm-hmm. And that is common, sir? This is actually the I would say, the industry practice, no, unwritten law among the contractors, DPWH, at syempre, yung politician. Alam mo meron pa pala, nakalimutan ko pala, Pinky, meron pa palang pass-through. Kaya that makes up the 58%. Kasi may pass-through. Kasi yung funder, galing niya sa taas no? Tapos, kung gagawin niya sa isang distrito, yun yung tawag doon yung pass-through percentage o pass-through share. Usually, nabibigay yan sa congressman. Bakit ho congressman lang, Mayor? Why not other officials? Di ba ho ba pwede ang mayor, vice mayor, governor, senador? Pag-uusap na lang sila ng congressman, let us say, nabigyan sila ng 5%. Doon sa 5%, let us say, doon sa 5%, nakatanggap sila ng 50 million. Siguro, sharing nila doon, mga 70-30. 70 doon sa congressman, 30 sa mayor o sa governor. Bakit ho mas malaki ang congressman? Mas malaki yung congressman dahil syempre, siya yung lumapit doon sa funder, sa taas. Siya din po yung naglagay doon ng budget doon sa during the budget processing. Would that be correct, sir? O kaya kinuha nila yan kasi merong mga, doon sa funding kasi, merong kumbaga discretionary fund, yung mga powerful politicians, kaya hihingi ka sa kanila, doon ka, meron silang share doon. Has there been has anyone ever tried to bribe you about this, sir? Meron. Doon sa aming Youth Convergence Center, no? Ang na-offer sa akin is 10% of the total contract price na 380 million pesos. So nag-offer sila na 38 million. That was about 3 years ago. Meron din yung sa road safety. Alam mo yung yellow barriers? Yes, sir. I was offered 6% naman kasi yung funding will be coming from influential politicians upstairs. Yung influential politician upstairs, who would these be? Would these be, ano bang upstairs? Sa mayor? Governor? Congressman? Mostly from people from Congress.
And you mean both chambers of Congress? Yes. Ano pong naging tugon nyo nung in-offer kayo ng 10% dun sa 380 million? Pinagalitan ko tinawag ko yung kontrakto, tapos pina-terminate ko, pinagalitan ko sa opisina ko. Tapos pina-terminate ko na kagad, hindi na namin sinama dun sa bidding. Outright, sinabihan ko na kagad yung head ng back, huwag nang isama yan sa bidding. Grabe, no, mga tambay? Bumalik naman po kasi yan nung sila na po umaupo, di po ba? Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nawala na po yan. Kaya nga po napakaraming nagawa ni dating Pangulong Duterte na build. Kasi hindi po ganyan na naging lakaran, mga tambay. Ang nangyayari po, 30% na lang po ang napupunta sa proyekto ngayon. Ayan, no? Sinabi na mismo ni Mayor Magalong, sa panahon ngayon, mga tambay, 3 taon, bumalik na naman po ang sistema ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yung sinasabi nga po ni JB Ejercito, mahiya naman kayo, mga magnanakaw kayo. Hindi po ba, mga magnanakaw? Kaya nga po nasabi rin ni dating Pangulong Duterte yan ang pinaka-worst, pinaka-raten, pinaka-bulok, at pinaka-kurap na institusyon itong gumagawa ng budget, lalong-lalo na ang House of Representatives. Ayan. Sila po ngayon ang nasa hot seat. Sila po yung tumutugis sa mga Duterte at sila po ang tumutugis at nag-iimbestiga daw sa korupsyon ng Vice President. Na hirap po nilang mapatunayan. Pero ngayon, sila ngayon ang napakaraming issue ng pagnanakaw umano sa gobyerno. Yan. Ito, saksim buhay. Si Mayor Magalong, napakarami niya pong na-attempt at nakita na anomalya dito sa pagpasok po sa panunungkulan at pamamahala ng binagoongang Pilipinas. Nakakahiya. Nakakahiya po ang ating bansa at nakakahiya po ang Pangulo, Commander-in-Chief. Wala kang nagawa sa loob ng 3 taon. Hinayaan mo ang mga magnanakaw. Bakit? Mga kaalyado mo, ka-unit team, nagkakaporsyentuhan, kaya malalim na investigasyon po ang kailangan dito, mga kababayan. Kasi dito po sa pinasasabog at nalalaman ni Mayor Magalong, malaking pera po ito. 70-30 po. 30% na lang po napupunta sa proyekto. Yung 70% pinaghahati-hatian na po ito ng mga magnanakaw umano. Magmula sa taas. Contractors, mga engineer, mayor, governor, congressman, DPWH, at sino pa kaya yung nasa taas? Sino pa kaya yung mga nasa taas na nagkakaroon po ng malakihang partihan dyan? Sa mga proyekto po, taon-taon. Kaya nga po wala pong nangyayari sa proyekto. Mahinang klase. Napakarami ng ghost project. Pag naman gumawa sila ng proyekto, mahinang klase po ang proyekto. Kaya napakadali pong masira. Dahil hindi naman po 100% napupunta yung budget sa project. Dahil nga po sa dami ng komisyon, patong. Yan. Kaya po yan, si Mayor Magalong, saksim buhay po siya. Siya po ang nagpapatotoo na pati siya ay nasusuhulan ng 30%. 6%. Biruin niyo po yun. Kung si Mayor Magalong ay mahina-hina lang po sa pera, at gahaman sa pera, magsasalita pa po ba ito? Ibubunyag po ba niya ang mga katarantaduhan at kawalanghiyaan nitong mga magnanakaw na ito sa gobyerno umano? Sige nga. Hindi na po niya isasaalang-alang ang kanyang buhay at ang kanyang propesyon dito sa mga magnanakaw na ito na nagsasabuatan.
lalong-lalo na sa House of Representatives. Nakita niyo po, kailangan po rito malalim na investigasyon. Kaya nga po sinasabi ni Mayor Magalong, pagka ang mag-iimbestigasyon lang ay itong Kongreso, walang mangyayari sa investigasyon. Dahil bakit mo iimbestigahan? At, sila mag-iimbestiga, pero sila rin yung mga magnanakaw umano. Napakahirap imbestigahan yan. Ang mag-iimbestiga yung mismong magnanakaw. Ang iimbestigahan niya yung mga sarili nila. Katarantaduhan yan. Hindi po ba? Kaya tamang-tama sabi ni Mayor Magalong, kung talagang ang pamahalaan ay umuusig at gustong panagutin ang mga magnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo sa gobyerno, kailangan kumuha ka ng third party. Hindi ka kukuha ng investigasyon sa Kongreso at Senado. Di po ba? Yan. Willing naman po si Mayor Magalong na siya mismo, pangunahan niya ang investigasyon. Basta bigyan lang po siya ng power, suporta. Dahil si Mayor Magalong po may kaalaman po sa investigasyon. Di po ba? Dahil dati po siyang men in uniform. Di po ba? Dati po siyang magaling na investigador din. Pagdating po sa mga ganyang issue. Hindi po ba? Kaya nga lang po, tingnan po natin. Tingnan po natin kung susuportahan po ng pamahalaan si Mayor Magalong sa dami po ng kanyang nalalaman at napakarami niya pong alam na mga pangalan na mga congressman, mga kababayan, mga congressman na magnanakaw na kumikita ng limpak-limpak na salapi sa pera ng taong bayan at sa mga inuutang ng gobyerno na ang taong bayan pa rin ang magbabayad nito. Sila lang po ang nakikinabang ng napakalaki. Pinagpaparti-partihan nila ang 70% na pera ng taong bayan at 30% na lang po ang napupunta sa mga proyekto para po sa sinasabi nilang magandang Pilipinas. World class na Pilipinas. Pero ang nagiging world class, ang kanilang mga bulsa at ang kanilang mga pamumuhay ay nagiging world class. Ang mga Pilipino, lubog sa baha. Lubog. Pagka minalas-malas, magkakasakit ka pa. Pagka talaga sobrang malas mo, mamamatay ka pa. Ganyan pong klase ang politiko sa ating bansa. Kaya nga po ayaw nilang buksan ang libro nila dahil maraming matutuklasan sa mga libro nila. Itong mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Yan po mga kababayan, sana po makakuha po ng suporta si Mayor Magalong, mga kababayan. At sana po suportahan din po ito ng Senado, lalong-lalo po ng mga Duterte Black, suportahan po ito. Marami pong makukuha na mga ebidensya at patotoo na po pwede po ibigay at patukuyan ni Mayor Magalong na mga korupsyon o mga mga magnanakaw sa ating bayan, mga kababayan. Sana po pangunahan po ito ng Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta. Ito pong mga pasabog at nalalaman ni Mayor Magalong. Kasi pagka ang pamahalaan lang po katulad ng magmula sa Pangulo, pag sila lang po ang nag-imbestiga at ang Kongreso, mga kababayan, hausyaw po yan. Para ka lang niluluto sa sarili mong mantika pagka sila po ang nag-imbestiga. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Mayor Magalong, mabuhay po kayo. Kayo po ang kailangan ng Pilipino. Kayo po ang kailangan ng taong bayan at ng Pilipinas. Yung mga katulad po ninyong politiko na mga katulad po ng pamilya Duterte. Meron pong yagbols. May pagmamahal sa bayan. May dignity. May dignidad. Mga kababayan, ito po mga kailangan politiko. Ganyan pong mga politiko ang kailangan dumami sa ating bansa. Hindi po ang kailangan ay dumami puro magnanakaw sa gobyerno ang dumadami. Yan po ang dumami ngayon . Mula po nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas, mas dumami po ang magnanakaw umano na politiko kisa sa matitino
na politiko nung panahon na, lalong-lalo na po, nung maging speaker po ang tinatawag na tambaluslos, lalong dumami po ang mga magnanakaw na mga congressman umano sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Mayor Magalong. Ang Pilipino po ay nakasuporta po sa inyo at sana po marami pang katulad ninyo na may paninindigan, may pagmamahal sa bayan. Siyempre po, galit sa mga magnanakaw, lalong-lalo sa mga korap na mga politiko. At siyempre, nandiyan pa yung mga contractors at napakarami pa. Sana po, mapangalanan na po yan at managot. At sana, may makulong at maibalik po yung 70% na kinukurakot nila. Hindi po ba? Ang tanong, mangyari pa kaya yan? Lalong-lalo na kung may sabwatan. Hindi po ba, mga kababayan? Hintayin po natin. Kasi ang iniintay lang po ni Kamanong ay mapalitan na po ang administrasyon. Komento ko po. Titinulan po ang pamahalaan kung magpapalit ka ng puno. Pagka kasi ang puno ay bulok din po yun hanggang sa ugat. Mabubulok na po yun. Bulok po magmula po sa ugat ay bulok. Lahat po yun mabiging bulok. Kaya kailangan po palitan mismo lahat hanggang sa ugat ang palitan mo. Ang puno palitan para tumino, mga kababayan. Komento ko lang po yan, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po mga kababayan. At thank you rin po at shoutout po sa mga biyaya pong pinagkakalob po ninyo. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, si Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, at Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At siyempre po yung panalangin at dalangin po, isama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President siyempre po. Lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na sana po ay maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at malayo po siya sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Tayo rin po magdasal at manalangin na maingatan po tayo at ang ating pong buong sambahayan. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.